yung pong lisensya o certificate na tayo po ay nakatala, talaga po tayo nakatala noon pa. Nakita ko po yung papel na kay Brother Darwin na tayo ay officially registered. Kaya lang po naghiwa-hiwalay na tayo after 50 years. Ang dami po natin, gaya niyan, may mga lumuusbong po sa iba't ibang lugar. Since ako po ay isa sa matatanda na mananambaha, mula pa po sa Pasay, way back 1971. So, yung iba po, ngayon hindi ko nakilala. So, lahat po ng organisasyon sa buong Pilipinas ay nire-register yan sa SEC. Tapos po, yan, ang charge po kasi ay free of tax po yan. Wala tayong binabayaran tax po ito. Pero dapat po ay nakaregister tayo. Kaya lahat po yan, kung lahat ng kongregasyon, members, dumadami ina-update po yan. So, yung record po natin doon ay 50 years ago na. 1970 pa po yung nakaregister doon. So, ang sinabi ko po kay Brother Darwin sa Maynila, na kung magkakaroon po tayo ng unity, eh, isasama namin ang mga pangalan ninyo, nang without any ano po yun, para na ipalista. Kung may idadagdag, kung may ibabawas, for the purpose na ma-recognize po tayo. Ngayon po, ang Manila po ay 9 o'clock. Dito, 9 o'clock. Doon po sa Tondo ay 10 o'clock. So, marami pong galing sa probinsya kung minsan naghahanap ng panambahan. Kung magagawa po kasi natin na kunwari dito po ay 8 o'clock, doon po ay 10 o'clock, sa kabila po ay 1 o'clock, para sa gayong pag nag-announce po, o may panambahan ganito, yung mga kapatirang malayo sa Imus, mayroon sa Tondo, mayroon sa Pasay, mayroon ng ganito, nabibigyan update po kayo. O, kung napunta ka naman sa Romblon, sa Occidental Mindoro, ganito, alam po lahat yan. Kaya nais ko makipag-ugnayan po kung magiging posible at sa tulong din po ng mga miyembro. Pero kung ako po yung mag-isa lamang, ay syempre may hirapan din po ako na isagawa ang isang bagay na alam kong makakabuti para po sa karamihan. At sa mga future na miyembro po. At gaya po niya, may mga tagapagturo kami doon sa Maynila. Gusto namin pundarin dito, may mga kabataan dito na gusto turuan. Hindi po sapat kasi na kung saan ay kami nilang paulit-ulit. Okay, tatanda po kami. Naghahanap din ang bawat isa sa atin na ilang mga tagapagturong bago na may mga sapat. So, kailangan i-train namin sila dito. Ititrain namin sa Tarlac, tatrain namin sa Maynila. Ganun po ang plano. Pero kung wala pong magte-train, darating po ang panahon, mamamatay po ang panambahan. Yun lang po natin. Brother, kailan mo yung deadline? List kasi... Pag-uusapan doon yung po muna. Opo, right now po yung list po kasi ay nakay Sister Janice. Ay, nasa Mindoro na. Nasa Mindoro. Kahit po yung sulat kamay lang yun eh, type lang yun. Basta 13 years above po, pwede nyo na isama. Kay bautisado ko, hindi, pwede po natin isama. Opo po, basta bahagi dumadalo dito. Pwede po yun. Yan lang po, maraming salamat. Sana mangyari yun. Ako. Yung oras kasi. Wala na po bang may nais magtanong o ibalita? At kung wala na po, isisingit lang po natin sa bit bago tayo tumakulong sa closing song and closing prayer natin. So sa balitaan po, bali nung Monday po last week, December 23, may pumunta po dito na isang babae, which is attorney po siya, na kinausap po ako kung sino daw po yung namamahala dito sa church, dito ng Church of Christ, kasi yung tatay nila, which is ito po si Brother Virgilio, isa rin attorney, Garingo, is namatay noong December 19 na nakaburol po sa General Trias, Samson. So kaya po siya napunta dito kasi nagbayad sila ng funeral dyan sa Samson sa Imus. And then sinerch niya yung Church of Christ kung meron dito. Tapos napunta po siya dito nung gabi ng 23. Last night din yun ng burol nito ni Brother. Kaya nung gabi na yun pinapapunta ko, pwede daw na mag-service. Meron pong 5 anak ito si Brother, bali 2 attorney din po. Isang police, isang veterinary at isang nurse sa
sa UK. Pero yung 5 niya pong anak, unfortunately, yung 2 po doon is Hinduism po yung pinabibilangan nila. Tapos yung 2 po, kabilang yung pumunta dito na babae is atheist naman po sila. Wala Diyos na pinaniniwalaan. At yung isa naman po, hindi ako sigurado, hindi niya po nabanggit. Tapos yung nanay po nila, yung asawa ni Brother Virgilio is Catholic naman. Kaya hindi ko lubos maisip kung bakit nag-come up siya na pumunta dito para mag-service doon sa tatay nila. And then later on nalaman ko na dati parang preacher ng Church of Christ ito si Brother Virgilio sa Coronadal. So bali, yun din yung reason kung bakit naging attorney ito si Brother Virgilio, kasi sa Bible School, yun yung tumulong sa kanya na mag-aral. At habang nag-working student siya bilang janitor dun sa school, sa Cebu yata. Tapos, next ko. Ayan po yung naging exchange student siya sa Amerika, sa Herman University. Sa probinsya pa rin siya nag-stay. Opo. Ano ba ba yun? Ayan, bali yan po yung, anong gabi po na hindi ako sumama kasi bukod sa stranger, hindi kilala, kasi sa General Trias yung service. At nung time na yun, wala din sina sister dito, so kami din tao, kaya hindi ako pumayag na sumama. Tapos sinintay ko si Brother Jason na makarating galing sa trabaho, pinag-usapan namin na puntahan, kinaumagahan ng December 24, sinundo na lang kami ng kotse nung pumunta dito nung gabi na anak ni Brother Fernando. Kaya nakapag-service po kami nung December 24 ng alas 7, tapos nakipaglibing na rin po kami ng 9 AM sa Manila Memorial sa Dasmariñas po. So, sabi nga namin ni Brother Jason, first time namin na pag-service sa ganito sa merong patay, tapos hindi pa kapatiran, hindi yung mga audience doon halos lahat is iba-iba yung religion nila, may mga atheist pa. Sabi namin, kahit pa paano naging successful. And then yun nga ito po yung pumunta dito, si Sister, balik yung isa ng kapatid, veterinaryo, tapos ito yung asawa na Catholic. So yung pumunta dito, nung after namin mag-service, umiyak siya, tapos sabi niya, parang calling daw sa kanya, yung church, yung pag-service namin doon. So, ginawa namin, in-invite namin siya. Kung may pagkakataon is umattend dito para makilala din ko rin yung mga kapatiran. Sabi niya, kapag may time daw, sasama niya itong kapatid niya. Ito po yung isang Hinduism yung pinaniniwalaan. Yung kapatid nilang bunso. Tapos yung naghatid sa amin, simula doon sa Tasma Cemetery, papunta dito, yun yung pulis na nakadistino sa Vermosa naman, Hindu din. Nung nasa kotse kami, iniaatin, bali tinatakan niya sa amin yung about sa Hindu. So sabi ko kay Brother Jason, huwag na tayong makipag-talo, makibalik na ako sa tungkol doon kasi mukhang may ugat na yung paniniwala sa Hinduismo. So successful lang po para ibalita sa inyo na sana sa mga susunod na pagkakataon, may makasama din kami. Sabi nga namin ni Brother Jason, kasi hindi available ibang preacher, kahit pa paano may nagagamit na. So salamat po sa Diyos. Ayan, yan po yung kabataan niya. Yung naging future po yata siya. At yan po yung church. Eto, yan po yung nakita sa ilan sa mga picture niya daw na nakatago, sabi ng anak niya. Yan po yung Church of Christ sa Coronadal na pinagturuan ni Brother Virgilio. At isa pa po, bali nung after namin ng service doon, may matandang babae na kamag-anak nung namatay, na yung apo niya na dengue, umiiyak, lumapit kay Brother Jason na sabi kung pwede daw ipag-pray yung apo. So, na-feel ni Brother Jason na talagang successful yung naging service doon kasi merong lumapit para sa prayer. So, yun lang po at maraming salamat po sa akin. Dahil sa ngayon po, may contact naman kami doon kay sister na pumunta dito. So, kinakamusta namin. At in-invite niya kami ni Brother Jason na kung may time daw kami bisitahin namin para siguro, hindi ko alam kung makipag-aralan or